Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, masakit ang pag-ibig. Kung kailangan mong pumili kung sino sa dalawang tao ang iyong mamahalin. Bago ang lahat, gusto ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Adela. Pero tawagin niyo na lang akong Ella. Nasa early 30s na ako. Isang CPA. At nagtatrabaho sa isang accounting firm dito sa Makati. Nalaman ko ang tungkol sa programa ninyo dahil sa mga kasamahan ko na loyal listeners ninyo, Papa Dudut. Samantala, napag-alaman ko rin na meron kayong YouTube channel kung saan ay nag-upload kayo ng mga totoong kwento ng buhay. Nakinig ako at na-inspire at dahil naman sa pangungumbinsi sa akin ng pinsan at ng iba kong office mates ay nagpasya akong sumulat. At nangako naman ang pinsan ko na tutulungan niya akong maipadala ang liham ko sa inyong programa, Papa Dudut. Ako ang tipo ng babaeng may mataas na pangarap sa buhay. Siguro kaya ako ganon mag-isip ay dahil sa lumaki ako sa pamilyang hindi naman mayaman. Hindi naman kami sobrang hirap noon, pero madalas kong makita ang mga magulang ko na namumroblema sa pera. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko noon na sisikapin kong mag-aral ng mabuti para makatapos ako ng pag-aaral at makasweldo ng malaki. Papa Dudut, nagsunog talaga ako ng kilay sa pag-aaral. Kaya naging high school scholar ako noon sa isang kilalang pribadong eskwelahan sa Quezon City. Doon ko po nakilala si Rodrigo. Pero mas kilala siya bilang Rod. Uniko iho siya ng isang Filipino-Chinese businessman na may mga franchise ng fast food chains at convenience stores sa Quezon City at iba pang panig ng Metro Manila sa simula. Si Rod ang tipo ng lalaking easy-go-lucky, mabisyo at wala siyang pakialam kahit na bumagsak pa ang grades niya. Pero dahil sa pagiging optimistic ni Rod at idagdag na rin ang pagiging charming niya at palakaibigan, kaya nahuli niya ang loob ko. At to make the story short, naging boyfriend ko si Rod. Pero sa kasamaang palad, nauwi kami ni Rod sa masakit na breakup. Pagkatapos noon ay itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral hanggang sa nakatapos ako ng BS Accountancy at napasama sa top 10 ng CPA board exams. Ilang taon pang lumipas ay naging mabunga ang karir ko at doon naman dumating sa buhay ko si Feliciano. Pero tawagin na lang natin siyang Felix, isang stockbroker agent sa Philippine Stock Exchange. Dahil sa kagustuhan ko noon na mag-invest sa stock market, ay naging malapit kami ni Felix hanggang sa naging boyfriend ko siya, Papa Dudut. I really love Felix pero hindi pa rin mawala noon sa isipan ko si Rod kahit na ilang taon na nga ang lumipas simula noong naghiwalay kami. And worst, madalas ko pa ring maalala yung mapait na paghihiwalay namin ng aking first boyfriend. Samantala, isang araw ay inaya ko ng aking boyfriend na i-meet ang kanyang client sa isang mamahaling restaurant sa Makati at pumayag naman ako. Pagkatapos noon ay kami naman ang magda-date. Maaga kaming dumating sa restaurant at tumungo sa pwesto kung saan kami naka-reserve dahil medyo nahihilo ako nung mga oras na yon. Ay tinanong ako ni Felix, "Love, are you okay?" Ngumiti ako at natuwa sa kanyang concern. "Don't worry, I'm fine," sagot ko. Siya nga pala, sino palang imi-meet natin ngayon? Yung isa kong client,
Si Rodrigo, tugon ng aking boyfriend. Nagulat ako sa narinig ko. Alam kong ang kliyente ng boyfriend ko ay ang lalaking naging parte noon ng buhay ko. Does his name ring a bell? Tanong sa akin ni Felix nang mapansin ang reaksyon ko. I admit, medyo pamilyar nga ang pangalan na yan. But I want to make sure. Anyway, anong oras ba darating? Yang si Mr. Rodrigo? Pero hindi na nasagot ni Felix ang tanong ko. Dahil dumating na ang lalaking hinihintay namin at hindi nga ako nagkamali dahil si Rod ang nakita ko. Felix, my friend, nice meeting you again. Bati ni Rod sa boyfriend ko habang nagkamayan sila. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Nung una ay tila minumukhaan niya ako hanggang sa nag-sink in sa kanya kung sino ako. Wait love, is that you? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Oo, ako nga to Rod. Nice meeting you after 10 years. Magkakilala pala kayo ng girlfriend ko Rod. Saan kayo nagkakilala? Usisa sa amin ni Felix. Samantala, si Rod na ang nagkwento. Well, magkaklase kami ni Love mula elementary hanggang high school. But sadly, hindi kami close. Napatingin ako sa ex-boyfriend ko. Nagsinungaling siya na hindi na kami close. Pero ramdam ko na may kaunting hinanakit siya pagkabanggit ng salitang close. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Muling tumingin sa akin si Rod at nagsalita. Okay naman. I have a happy and satisfying life. Congratulations. Bati ko kay Rod. Well, sino ba naman ang mag-aakala ang isang lalaking na walang pakialam noong high school magiging successful pagdating sa business at investments after 10 years. I never worked for money because money is working for me. And that's a great achievement na hindi na na-achieve ng 95% ng mga Filipino sa buong Pilipinas. Pagmamalaki pa ni Rod sa akin. Samantala, alam kong binabanggit niya ang mga achievements niya para iparinig sa akin. At katulad ng nasabi ko kanina, bakas ko sa mga salita ni Rod na may hinanakit pa rin siya. At nag-ugat yon. Noong pagka-graduate namin ng high school, ay hiniwalayan ko siya. Dahil mas pinili ko ang aking pag-aaral. Bukod sa frustrated ako kay Rod noon dahil inakala kong wala siyang patutunguhan. Pero he proved me wrong. Naging motivation niya ang breakup namin to achieve more. I owe my success to those people who helped me achieve my goals. Isa na roon, syempre ang aking pinakamagaling na stockbroker agent. Kung hindi kita nakilala, Felix, hindi ko malalaman na pwede ka palang kumita ng milyones sa stock market at foreign exchange investments within a short period of time. Pagpapatuloy pa ni Rod. Well, trabaho ko yan Rod and I'm happy to see my clients becoming successful. Ang sabi pa ni Felix. So Rod, since ako ang nag-imbita sa'yo dito sa restaurant na ito, I will treat you lunch. I know you're rich enough, but let me treat you as a sign of my gratitude for my wonderful client. Dagdag pa niya. Papa Dudut, hindi ko ini-expect na muling magkakasalubong ang landas namin ni Rod. Besides, doon ko napatunayan na talagang maliit ang mundo. Sino bang mag-aakala na ang ex mo ay kaibigang matalik pala ng present boyfriend mo, Papa Dudut. Simula noon ay tila pinaglaruan ako ng tadhana dahil naging madalas na ang pagkikita namin ni Rod nung una. Akala ko ay coincidence lang pero hindi nagtagal. Naisip ko Papa Dudut na baka sinusundan talaga ako ni Rod. Ayaw kong mag-assume pero sa mga panahong nagkakaroon ako ng maliit o malaking problema ay magugulat na lamang ako
na nandoon na si Rod sa harapan ko. Samantala, isang gabi habang nagmamaneho ng aking sasakyan, pauwi sa bahay ay biglang tumawag sa akin ang aking boyfriend. At as expected, tumawag siya para alamin kung nakauwi ako ng ligtas o nasa biyahe pa rin ako. Masyado kasing nag-aalala si Felix to the extent na minsan ay nakakainis na rin. Nag-overtime ka na naman, love. Masyado mo namang inaabuso ang katawan mo. Tandaan mo, hindi habang buhay malakas ang pangangatawan mo, sabi sa akin ni Felix. Sa kabilang linya, I know, huwag kang mag-alala sa akin. I can handle myself. Alam ko naman kung hanggang saan ang limitations ko. Sagot ko. You're taking your career too seriously. Anyway, balak pa naman sana kitang ayaing mag-dinner ngayon. Kaso sa tingin ko, mukhang hindi ka dahil pagod ka na, may halong pagtatampo. Nawi ka ng boyfriend ko. Napabuntong hininga ko. Pasensya na, pero i-postpone muna natin yan ha. Hindi bale. Next time, babawi ako sa'yo, ang sabi ko. Habang hinahabaan ko pa ang aking pasensya, ngunit nagpatuloy pa rin si Felix sa pagtatampo. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan na sa totoo lang, nagsasawa na nga ako eh. Huwag ka ngang magtampo sa akin. Napabuntong hininga ulit ako. Ganon talaga ako, Papa Dudut. Pag malapit na akong mainis, wala kasi ako sa mood noon na patulan ang pagtatampo niya. Paano ako hindi magtatampo sa'yo? Wala ka ng panahon sa akin. Sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na ako. May singit sa mga priorities mo. Pakiramdam ko tuloy. Parang hindi mo ako boyfriend. Dagdag pa ni Felix. Felix, please understand me. Naibulalas ko nang wala sa oras. Saglit na natahimik si Felix sa kabilang linya habang ako ay na-realize ko na mali ang pagtaas ko ng boses sa kanya. Maya-maya ay binasag niya ang katahimikan. Mahalaga pa ba ako sa iyo, ha, love? Sa puntong iyon ay nawala ang pagkainis ko at nakaramdam ako ng guilt. Alam mong mahalaga ka sa akin kasi mahal kita kung ganon pala. Bakit mo ako pinapabayaan at binabaliwala? Oo, naiintindihan ko na mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Kaso syempre, matuto ka naman sanang ibalanse ang oras mo. Bakit ako? Mas marami at mas mahirap pa nga ang trabaho ko bilang broker agent sa stock market kesa sa trabaho mo. Pero palaging may oras pa rin ako sa iyo pagkukumpara pa ni Felix. Pero in the end, ay napabuntong hininga na lamang siya at ibinaba ang phone. Nagpatuloy ako noon sa pagmamaneho hanggang sa biglang nagloko ang aking kotseng minamaneho at tumirik ito sa isang madilim na kalye malapit sa main road. Agad akong lumabas para i-check ang makina ng kotse hanggang sa narinig kong may lumapit na kotse at laking gulat ko nang iniluwa noon si Rod. Rod, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ikaw sinusundan mo ako? Galing ako ng party. Pauwi na sana ako nang makita ko yung kotse na may pamilyar na plaka. Kaya sinundan ko. Nasiraan ka? Napangiwi ako sa ex ko. Obvious ba? Wait, let me see. Pagkatapos noon ay sinuri niya ang loob ng makina ng aking kotse. Mukhang malaki nga. Ang problema mo, ano nang gagawin ko? Wala namang ayos na mag-aayos pa niyan. Gabing-gabi na, naiirita akong sabi. Pero pinakalma lamang ako ni Rod. Ipato mo na lang yung sasakyan mo. Tapos ipahatid mo sa mga pinakamalapit na paggawaan. Merong akong alam na towing service. Teka, tatawagan ko lang ha. Diyan ka lang. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dumating ang tow truck 25 minutes pagkatapos tawagan ni Rod at nag-volunteer siyang. Ihatid na lamang ako sa bahay ko
habang ang kotse ko naman ay diretso sa kilala kong pagawaan. Malapit lang din sa aking bahay. Habang nasa iisang sasakyan ay walang sawa kaming nagkwentuhan hanggang sa itanong ko sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin siya. Pihikan kasi ako ngayon. Gusto ko kasi yung babaeng ka-level ko. Although I must admit, marami talagang babae ang naghahabol sa akin as usual. Very proud si Rod sa kanyang looks, of course. Ikaw ba naman ang mapera? Biro ko habang natatawa. Pero sa halip na tumawa, ay seryoso itong nagtanong sa akin. Pero alam mo ba kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong love life? Bakit nga ba? Seryoso kong sabi sa kanya. Dahil hinihintay kitang bumalik. Na-shock ako sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng kaunting hiya, Papa Dudut. Aaminin ko na kahit matagal nang wala si Rod sa buhay ko, ay mayroon pa rin akong natitirang feelings para sa kanya kahit na papaano. Samantala, inamin ko na nagkulang ako noon kay Felix bilang girlfriend niya. Dahil nung mga panahong yon ay concentrated ako sa aking career. And with that, nakaramdam talaga ako ng sobrang guilt. At I always try my best na mapunan ang lahat ng pagkukulang ko sa boyfriend ko. Luckily, ay naunawaan naman ako ni Felix at palagi niya akong sinusuportahan sa mga plano ko sa buhay. On the other hand, ay nagpatuloy ang tadhana sa paglalaro sa aming dalawa ni Rod. Madalas kaming pagtagpuin sa mga lugar na hindi namin ine-expect. Samantala sa mga aksidenteng pagtatagpong yon, alam ko at nararamdaman ko na may pagtingin pa rin sa akin ang ex ko, pero dineyadma ko na lamang dahil kay Felix na ang puso ko. Pero Papa Dudut, sa pagdaan ng panahon ay nagsimulang gumulo ang mga nararamdaman ko dahil kahit itanggi ko ng maraming beses, I feel something for Rod. Isang araw ay aksidenteng nagkita kami ni Rod sa isang parking area ng mall. Doon ay agad niya akong pinigilan nang tatangkain kong iwan na siya. Love, can we talk? Sabi niya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya at kinausap. Ano bang pag-uusapan natin? I ask. Pwede bang maging tayo ulit? Tanong niya sa akin. Na siyang nagpainit sa akin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Dagdag pa niya. Yeah, really sounds crazy, Mr. Rodrigo. Pero hindi na tinapos pa ang sasabihin ko nang magsalita ulit si Rod sa akin. Crazy, but I'm serious. Seryoso niyang wika. Tila walang magpapabago ng kanyang nararamdaman para sa akin. Pwede bang tigilan mo na ang kalokohan mo? Naiinis kong sabi. No love, I won't mind that. I won't stop this madness because I know you still love me. Pagkatapos noon ay kinumpronta ko siya. At paano mo masasabi yan? Dahil nararamdaman ko. Sumagot ako kaagad. Then you're delusional and you're a hypocrite. Pwede ba love? Huwag mo nang ipagkaila pa. Sa mga kilos mo pa lang, sa mga pagtrato mo sa akin, it's very obvious that you still love me. Huwag kang plastic, love. Be real. Ang sabi ni Rod. Na noon ay desidido nang agawin ako mula kay Felix. Tigilan mo na nga ako, Rod. Kung iniisip mo na mahal kita, pues nagkakamali ka. Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa iyo. 10 years ago pa. Ngayon, kung wala kang magawa ngayong gabi, please spare me. May dinner pa kami ng boyfriend ko. Sabi ko na lamang. At naglakad palayo. Pero muli akong pinigilan ni Rod. You're so mean, love. Hanggang ngayon, pinapasakit mo pa rin ang damdamin ko. Hinanakit niya sa akin. Hindi ko kasalanan yan dahil in the first place, ikaw ang nagpapasakit nung loob mo hanggang ngayon kasi umaasa ka
na magkakaroon ng second chance sa atin. I'm so sorry boy, pero wag ka nang mag-ilusyon na babalik ako sa'yo. Dahil kahit kailan, hindi mangyayari yon ang sabi ko. Pero lalong nasaktan si Rod sa mga sinabi ko. Actually, I never thought na magbabalik pa ang pagmamahal ko sa iyo, love. Kung sa tingin ko na ako lang ang nagmamahal, I won't dare to pursue my feelings for you. At sa halip, mananahimik na lamang siguro ako. Kaso hindi from the very start na magkita ulit tayo. Alam ko na hindi pa tapos ang kabanata natin na naputol 10 years ago. I can see in your eyes that you still long for me, the man you hurt for 10 long years. Love, alam ko, ako pa rin ang tinitibok ng puso mo at hindi si Felix. Pagpapatuloy pa niya. Sa puntong iyon, Papa Dudut, aaminin kong tama si Rod. Yes, I'm still longing for him. Mas mahal ko siya kesa kay Felix. Dahil doon ay napaiyak na lamang ako dahil sa guilt at confusion. Bakit ka umiiyak, love? Walang dahilan para umiyak ka. Magpakatotoo ka. Kung talagang mahal mo ako, huwag mong pigilan ang sarili mo. Don't plunge yourself into regrets. Yun ang huling sinabi ni Rod sa akin bago niya pakawalan ang aking kamay at hayaang lumayo ako sa kanya. Samantala, habang nasa dinner kasama si Felix, yun ang nasa isipan ko. Nakokonsensya ako sa naging pagtrato ko kay Rod for many years. Naging mean ako sa kanya. He don't deserve it. Dahil minahal naman niya talaga ako. Ako lang itong nang iwan dahil sa maling akala. Meanwhile, napansin ni Felix ang pagkabahala ko. Is there something wrong, love? Okay ka ba? I'm okay. Patamlay kong reply sa kanya. Anyway, ano ba yung surprise na sinasabi mo sa akin kanina? Maya-maya, tumayo si Felix sa kanyang kinakaupuan at may dinukot na maliit na ring box sa kanyang bulsa. At doon ay lumuhod siya sa aking harapan. Will you marry me, love? Will you accept me as your lawful husband? Na speechless ako. Hindi dahil sa excited ako, kundi dahil sa katotohanang confused pa rin ako kung sino sa kanilang dalawa. Ni Rod ang aking mamahalin. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong tapat, and I promise that I will be the best husband for you, and you're the only one I want to spend my entire life with. Matagal ko nang pinapangarap na maikasal sa iyo, love. Sana matupad na ang pangarap kong yon. Pahayag pa niya. Pero Felix, nag-aalangan kong sabi sa kanya, what's wrong, love? Mahal mo naman ako, hindi ba? Medyo kinakabahang tanong ng boyfriend ko. Okay, let's put it in this way. Oo, mahal kita, pero Felix, hindi pa ako handang magpakasal pag-amin ko. Dahil ba sa iyong career? Tumango naman ako. I'm on the peak of my career. Alam mong importante sa akin ang career ko. Gusto kong mag-enjoy muna sa tagumpay na nakakamit ko. Ang sabi ko sa kanya. Ngunit lalong nagtampo si Felix sa sinabi ko. Masyado kang concentrated sa career mo at ang nakakalungkot dito. Wala ako sa mga priority mo, Anya. Felix, I want to marry you. I want only you to be my future husband. But sadly, I'm still not ready to tie a knot with you. Marami pa kasi akong gustong makamit sa buhay ko. At tungkol naman sa pagpapakasal, pwede tayong magpakasal anytime in the future. Wala namang pinipiling edad ang pagpapakasal. Diba? At saka, huwag tayong magmadali, Felix. Let's wait for the right time to come. And when the right time comes, alam natin sa sarili natin
na wala tayong pinagsisisihan. Felix, I hope you understand. Paliwanag ko sa kanya. Tinanggap naman ni Felix, Papa Dudut. Bagamat alam kong nasasaktan siya. Nung mga panahong iyon, Papa Dudut. At that point, mas naguluhan ako sa mga nararamdaman ko para kina Felix at Rod. Alam ko sa sarili ko na parehong may nararamdaman ako, espesyal para sa dalawang lalaki. Kaso sobra kong nahirapan kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko at mamahalin. Kung si Felix ba na present boyfriend ko ang pipiliin ko o si Rod, ang ex ko na nagbabalik ulit sa puso ko. Pero later on, I decided na magpretend na lamang ako na wala akong nararamdaman kay Rod dahil ayaw ko namang maging unfair kay Felix. Kaso sa madalas na pagsasalubong ng landas namin ay hindi ko rin maitago ang tunay kong nararamdaman para sa ex-boyfriend ko. Tulad na lamang isang araw, nag-away kami ni Felix nung isang gabi. Pagtatapat sa akin ni Rod, nag-away kayo? Hindi niya yon sinabi sa akin. Teka, ano bang pinagawayan ninyo? Tanong ko. Hindi na sumagot si Felix. Rod, anong ginawa mo? Galit na galit ako noon sa ex ko. Sinabi ko na ang totoo na mahal kita. Sinabi ko rin sa kanya na hindi kita pakakawalan. Alam mo love, kahit na masira ang pagkakaibigan namin ni Felix, wala na akong pakialam. Basta palagi mong tatandaan na kahit kailan, hindi ako suko, hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa iyo. Yon ang buong desisyon ni Rod. Sa kabilang banda ay hindi ako nakapagsalita, Papa Dudut. At sa halip ay naiyak na lamang ako dahil sa guilt na nararamdaman ko. Nagpatuloy si Rod. Love, hindi ka magiging masaya kay Felix. Maniwala ka sa akin. Ako lang ang lalaking maaaring magpasaya sa iyo. Love, kung ako sa iyo. Sundin mo kung ano ang talagang nararamdaman mo. Huwag kang matakot na ipakita sa lahat kung sino ang mahal mo, love. Kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon, ikaw rin ang mahihirapan. Mabubuhay ka sa puro panghihinayang. Sige, amin ako sa iyo. Mahal ko si Felix. Pero ganon din ang nararamdaman ko sa iyo. Sa totoo lang, gulong-gulo na ako dahil hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin ko. Pagkatapos ng pag-amin kong yon, ay na-out ako. Sinubukan kong habulin si Rod, pero sa huli ay hinayaan lamang niya akong umalis. Samantala, habang nasa kotse kami ng boyfriend kong si Felix, ay ikinuwento niya sa akin ang naging pag-aaway nila ni Rod. Love, hindi pwedeng baliwalain yon. Nagbanta siya sa akin na aagawin ka niya mula sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi niya tayo titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa kanya. Hindi na ako nakapagtimpi noon, love. Kaya nagkasakitan kami. Buti na lang, may mga guard na umawat sa amin. Pagkukwento ni Felix sa akin. Still, hindi mo pa rin dapat ginawa yon, Felix. Mataas ang pinag-aralan mo. Isa kang ekonomista at isa kang lisensyadong stockbroker agent. Tapos, makikipagbasag uluhan ka lang sa kanya, pagtutol ko. I will do anything for the woman I love, kahit na magmukhang cheap ako at walang pinag-aralan. Seryoso ang sabi niya. Love, tapatin mo nga ako. Are you still in love with him? Pwede bang wag na nating pag-usapan to? Request ko sa kanya. I was tired to explain everything. Oo o hindi lang naman ang isasagot mo. Then, his realizations came to his mind. So, you're still in love with him? Cool off muna tayo. Bigla kong sabi sa kanya. As expected, nagulat si Felix sa aking sinabi.
Kaya hininto muna niya ang kotse para kausapin ako ng masinsinan. So, hindi mo na talaga ako mahal? Hindi sa hindi kita mahal, Felix. Pero sana, hayaan mo muna akong mapag-isa. Gusto kong matahimik muna ang buhay ko. Please, understand me. Pagkatapos, ay nanaig ang saglit na katahimikan sa loob ng kotse. Pero mamayang kaunti ay nagpatuloy siya. Sige, hahayaan kong magmalamig muna tayo. Pero nakikiusap ako sa iyo. Iwasan mo na si Rod. Lumayo ka na sa kanya. Dahil kung hindi, lalong gugulo ang buhay mo. Or worse, magtatagumpay siya. Magtatagumpay siyang agawin ka mula sa akin, aniya. Papa Dudut. Dahil sa sobrang kaguluhan sa isip ko, ay nag-decide muna akong makipag-cool off kay Felix sa kabilang banda. Ay ginawa ko na rin ang lahat para iwasan si Rod at itinuon ko na lamang ang lahat ng atensyon ko sa pagtatrabaho. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon para suriin ang mga nararamdaman ko para sa dalawang lalaki. Pero nagpatuloy si Rod sa paglapit sa akin. At nasaksihan yon ni Felix. Kaya sa huli, muling nag-away ang dalawa. Kung hindi lang ako umawat, baka nagpatayan ang dalawa ng dahil sa akin. Meanwhile, habang nasa sasakyan, ay hindi pa rin kumikibo noon si Felix. At dahil sa masama ang mood niya. Kaya ako na lamang ang nagdadrive pauwi sa bahay ko. Kaya ka ba nakipag-cool off sa akin? Dahil sa kanya? Ano love? Tama ba ako? Biglang tanong sa akin ni Felix. Nakipag-cool off ako sa iyo dahil naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya. Ngunit patuloy siya sa pagtatanong. So you don't love me anymore? Nung una ay hesitant pa ako na umamin. Pero sa huli, naisip ko na dapat niyang malaman ang katotohanan para matapos na ang lahat. Hindi naman sa ganon. I love you, but I also love him. Really? Sino sa aming dalawa ang mas mahal mo? Tanong niya sa akin. Tears falling in his eyes. I don't know. Hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko, Felix. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang mamahalin ko. Sa puntong yon ay hindi na napigilan pa ni Felix na mapahagulgol. Nagmaneho ako ng mga oras na yon. So after 10 long years, mukhang magkakabalikan pa pala kayo ng lalaking yon. Sinubukan kong kontrolin ang aking pag-iyak dahil nakakasagabal yon sa pagmamaneho ko. Pero sa huli ay nag-decide na lamang ako na huminto sa kalyeng. Walang dumaraang sasakyan. At doon ay kinausap ko si Felix at humingi ng sorry. You said you love him. Wala akong magagawa doon. Siguro I should accept my defeat as early as now. Ano bang laban ko kay Rodrigo? He is your ex-boyfriend. He is your first love. At mas mahabang taon ang pinagsamahan ninyo kesa sa pinagsamahan natin. Naiiyak na sabi pa ni Felix sa akin. Felix, ikaw ang naging kasakasama ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Ikaw ang naging kasakasama ko sa mga oras na malungkot ako. Naroon ka palagi sa tabi ko para tulungan ako, sabi ko sa kanya. Ngunit iba ang naging interpretasyon noon ni Felix. So it means you love me because you need me? Hindi ganoon ang gusto kong sabihin. Sinasaabi ko yon dahil sa pamamagitan noon na-develop ang feelings ko para sa iyo. That's why I love you. Dahil nakita ko na nagsakripisyo ka para lang mapasaya ko. Paliwanag ko sa kanya. Pero bakit hindi mo siya magawang kalimutan? Hirit pa ni Felix. Hindi ako nakasagot sa tanong niya.
Kaya naman nagpahid na lamang siya ng luha at tumahan. Okay, I guess it's over. Huwag ko nang paasahin pa ang sarili ko na mamahalin mo ako. Over that, Rod. Masyado akong nag-ilusyon na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kaya heto, dahil sa ilusyon kong yon, nasasaktan ako ng husto. Sabi na lamang niya sa akin, Papa Dudut. Sobra akong nakaramdam noon ng guilt dahil 2 lalaki na ang sinaktan ko. Una si Rod at ngayon nga ay si Felix, pero hindi pa rin ako makapagdesisyon noon kung sino sa kanilang dalawa ang mamahalin ko. Samantala, pagkatapos ng gabing iyon ay hindi muna nagparamdam sa akin si Felix. Doon ay nakaramdam ako ng lungkot at pangungulila at sinubukan ko siyang i-text at tawagan, pero sumuko rin ako dahil hindi niya ako sinasagot. Pero bumalik din si Felix. Makalipas ang ilang linggo at muli siyang nagparamdam sa akin kasabay ng pagpaparamdam din ni Rod. Hindi tumigil ang 2 lalaki sa panunuyo sa akin. At may pagkakataon pa ngang nagkakasabay ang 2 magkaribal. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi pa rin ako makapili kung sino sa kanila, nina Felix at Rod, ang pipiliin ko. Naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko at hindi ako makapagdesisyon dahil nakikigulo din sa buhay ko ang demands ng trabaho ko. Sa katunayan, pinag-iisipan ko munang magbakasyon para sa self-reflect, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kaistorya natin online. Baka may maipapayo po kayo sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin para makapagdesisyon ako ng tama? Ano ba ang dapat kong gawing pamantayan sa pagpili, Papa Dudut? Nahihirapan pa rin po ako ngayon dahil pakiramdam ko ay pantay lang ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanila. Alam ko na someday may mananaig na isa sa puso ko. Kaso ang tanong ay kailan? Hanggang kailan ko ba mararanasan ang kaguluhang ito sa pag-iisip ko? Sino kina Felix at Rod ang dapat kong piliin at mahalin, Papa Dudut? Alam kong ako lang ang makakasagot ng mga tanong ko, pero hinihingi ko pa rin ang opinyon ninyo. Baka kasi makatulong kayo sa pagbuo ko ng desisyon. Maraming salamat po at more power sa inyong programa sa YouTube. Lubos na, gumagalang Adela Ella. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang masalimuot na kwento ni Adela. Hindi siya makapag-decide kung sino sa dalawa ang mahal niya. Kung si Rod ba o si Felix. Alam mo Adela, ikaw lang ang makapagsasabi kung sino sa dalawa ang totoong mahal mo. Pero kung babasahin namin ang sulat mo, ay parang nakikita namin na mas matimbang si Rod kesa kay Felix. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon, hindi mo na ialis sa iyong puso si Rod. At kahit na nandyan pa si Felix sa buhay mo, ay hindi mo pa rin magawang tanggalin ang ex-boyfriend mo sa iyong puso at isipan, at kaya nasasabi mo lang na mahal mo si Felix. Dahil sa nakokonsensya ka na masaktan ng lalaking tumulong sa iyo sa mahabang panahon, nasasabi mong mahal mo si Felix dahil lamang sa awa. Pero kung papipiliin ka, malamang sa malamang, yung ex mo pa rin ang pipiliin mo Adela para hindi ka magkamali. Sa iyong pagpili ay mabuting tingnan mo ang kapintasan ng bawat isa. Suriin mo kung kaya mo bang tanggapin ang kanilang imperfections. Ilsta mo sa isang papel ang mga traits ng bawat isa na hindi mo kayang tanggapin at kung sino
yung pinakamaraming kapintasan na hindi mo kayang tanggapin. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang taong iyon. Itanong mo rin sa sarili mo kung sino sa dalawa ang mas masaya kang kasama. Kung kay Rod ba o kay Felix. Doon pa lang ay malalaman mo na kung sino talaga ang mahal mo. Sana'y mapili mo kung sino sa dalawang lalaki sa buhay mo ang karapat-dapat. Huwag kang magpadalos-dalos ng mga desisyon dahil kinabukasan mo ang nakasalalay dito.